isinusumpa kita. Gagantihan kita sa ginawa mo sa akin. Kahit buhay pa ang kaluluwa mo, ay susunugin ka sa impyerno. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Nangihina na ako. Pakiramdam ko, mauubusan na ako ng dugo. O hindi kunin niyo na po lahat. Hindi ko hayaan na masaktan niyo siya. Lalo pa ngayon na ganyan ang kalagayan niya. Ika nga nila, matutong maging mabuti dahil bilog ang mundo. Hindi mo mamamalayan kung kailan ka nasa ibaba at kung hanggang kailan ka lang nasa itaas. Mabait si Doña Ramona. Ngunit kabaligtaran naman ang ugali ng kanyang anak na si Isabel. Naninilbihan ako sa mag-ina at ako ang kinuha nilang bodyguard ni Isabel. Halos araw-araw, palagi akong iniinsulto ng dalaga dahil sa pagiging mahirap ko. Ngunit lahat ng yun ay aking tiniis dahil sa kahirapan. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga solid na listeners ng channel na ito. Ako nga po pala si Pedro at ito ang aking kwento. Ano ba naman yan, Chris? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, linisin mo ng maigi tong sasakyan kasi may pupuntahan akong party? Para ka namang walang utak. Kulang ka na nga sa pinag-aralan, kulang ka pa sa pag-iintindi. Ay nako, ang mahihirap talaga. Bakit ba kasi ikaw ang napili ng nanay ko na kunin bilang tagalinis ng sasakyan eh? Hey Pedro, ulitin mo nga tong gawa ng kaibigan mong Mangmang. Eh, malinis naman po yan, Ma'am Isabel, at makintab na rin. Yan na po bang paglilinis ang gusto po ninyo? Wala kang karapatan na sumagot sa akin ha. Utosan ka lang namin dito sa asyenda. Eh, bakit naman po kayo nananampal? Uy, tama na po yan, ma'am. Eh, ako na pong bahalang maglinis ulit niyang sasakyan. O Chris, bumalik ka na dun sa trabaho ha. Medyo malawak ang pinya na aanihin eh. Kaya doon ka na muna ha. Sige, Pedro. Pep, hindi siya aalis hanggat hindi ko sinasabi. Ay Chris, linisin mo nga tong sapatos ko. Nakatapak kasi ako ng dumi kanina eh. Doon sa pinag-aanihan ninyo ng pinya. Ito kasing nanay ko eh. Dinala pa ako doon. Lilinisan ko po. Ah, bingi ka ba? Ano ba naman yan, Chris? Lahat na ata ng problema nasa yun eh. Dalian mo na. Linisin mo na ang sapatos ko. Talagang nakakainis si Isabel. Pero bilang isang mahirap, hindi kami makakakain kapag pinataas namin ang aming mga pride. Mabilis namang kumuha si Chris ng malinis na pamunas, pero hindi kontento doon si Isabel. Oh, teka. Kubarin mo ang damit mo at yan ang gamitin mong pamunas sa sapatos ko. Aba, ma'am, sobrang naman po yata kayo. Eh, kakabili lang ni Chris ng damit na yan sa ukay-ukay ah. Para sa kanya, maganda at mahal na po yan. Wala kayong magagawa sa gusto ko ah. Hindi, ayos lang, Pedro. Eh, palibasa, mukha akong basahan eh. Kaya nang naisip ni Ma'am Isabel. Buti alam mong mukha kang basahan. Hindi lang naman ikaw eh, kundi kayong lahat. Ay, sige na. Kuskusin mo na yung dumi ng sapatos ko. Sumunod si Chris, pero hindi ko naman inaasahan na bigla niyang aapakan ang ulo ng kaibigan ko. Sa sobrang inis ko, hinila ko si Isabel, dahilan para magalit siya sa akin. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ang dumi-dumi ninyo eh! Alam ko naman po na pinanganak kayong may ginto sa labi, pero huwag niyo naman pong ganyan ng kaibigan ko. Sobra na po kayo eh. Hindi na po magandang tignan. Hindi po talaga nababagay sa mukha ninyong inyong ugali eh. Pinapangaralan mo ba ako, ha? Hindi naman. Basta wag niyo lang pong aapakan ng ulo ni Chris. Sige na Chris, umalis ka na't iwan mo na kami ha. Alam mo, isusumbong kita sa nanay mo para magtanda ka. Subukan mo! Subukan mo lang! Hoy, talaga susubukan ko! Ba't ka ba ganyan ha? Eh parang kulak ka naman sa aruga. Masyado kang bastos. Tama ba yung ginagawa mo na tapak-tapakan mo ang ulo ng mga tao? Na wala namang ginawa kundi sumunod sa kalokohan mo?
Nakita kong papalapit sa kinaroroonan namin si Doña Ramona, kaya sabay kaming napatahimik. Galit na nakatingin ang nanay niya kay Isabel. Ang dalaga naman parang hindi takot. Nakasunod sa likuran ni Doña Ramon si Kuya Juanito. Ano na naman bang nangyayari dito, Isabel? Ano itong sinumbong sa akin ni Chris na pinalinis mo raw siya ng sapatos mo tapos inapakan mo pa ang ulo niya? Oh, hindi totoo yun, Nay, no? Sa akin kayo maniwala dahil anak niyo ako. Gusto mo bang sabihin na nagsisinungaling si Chris? Matapat siya sa akin sa ilang taon na nagtatrabaho siya dito sa hacienda natin. Gusto niya ata na pagalitan niyo ako eh. Kaya siya nag-imbento ng kwento. Kayo naman kasi eh. Masyado kayong uto-uto. Lahat na lang ng sinasabi ng mga tao sa hacienda pinaniniwalaan ninyo. Isabel, huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay mo, ha? At bakit? Sino ka para mangialam sa buhay naming mag-ina, ha? Hindi ka niya asawa at mas lalong hindi kita tatay. Tama na! Alam ko hindi magsisinungaling si Chris. At itong tandaan mo, huwag mong binabastos si Juanito. Ha? Magsama kayong lahat! Nagdadabog ang dalaga pabalik sa kanilang mansyon. Ang alam ko, may lakad pa sana kami, pero hindi na yun matutuloy dahil nag-aaway na naman sila ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Doña Ramona at parang nahihiyang tumingin sa akin. Hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na nakita ko silang nagtatalo at nakikita kong sinasaktan niya si Isabel. Dalaga ni si Isabel. Kaya kahit ano pang gawin ko, hindi ko na siya kayang kontrolin. Pedro, alam mo namang sa'yo ko pinagkakatiwala ang anak ko. Please naman, tulungan mo akong maituwid ang ugali niya. Si Isabel po kasi sobrang sama ng ugali eh. Habang tumatanda siya, lumalala ang pagiging matapobre niya. Eh, saan pa yun magmamana? Eh, di sa tatay niya. Ito niya na muna. Masyado mo siyang na-spoil sa lahat ng bagay eh. Alam mo, mas mabuting iparanas mo sa kanya na hindi mo siya sinusunod. Alam mo, iparanas mo sa kanya na hindi mo siya susuportahan. Hindi matatakot si Isabel. Marami siyang pera kaysa sa akin dahil sa kanya pinamana ng tatay niya ang mga negosyo. Natatakot lang ako na baka tuluyang lumayong loob ng anak ko sa akin. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan po kayong disiplinahin ang ugali ni Isabel. Sinundan ko si Isabel sa loob ng kanyang silid. Malaya akong nakalabas-masok doon dahil meron akong permisyon. Nadatnan ko siyang nakatitig sa labas ng bintana. Nanonood sa mga taong nagtatrabaho sa paligid ng mansyon at hacienda. Uy, habang nakatitig ka dyan, pwede ko bang malaman kung anong iniisip mo? Pakailan mo naman sa iniisip ko, no? Baka bigla kasing tumalon dyan eh. Sa mataas sa bintana. Uy, isipin mo ah. Ang ganda ng buhay mo. Mayaman nga kayo eh. Hindi mo na kailangan magbanat ng buto sa araw-araw para makakain. Sa tingin mo ba, masaya ako sa buhay na meron ako? Namatay ang tatay ko sa isang aksidente. Bago namatay ang tatay ko, meron siya huling sinabi. Si nanay, merong kabit. Ano? Ewan ko ba? Bakit ko ba sinasabi mga bagay na to sa'yo? Mamaya isumbong mo pa ako sa kanya. Hindi na kita isusumbong. Mas magandang ilabas mo ang galit mo sa akin at wag dun sa ibang nagtatrabaho na maayos. Isabel, ako lang ang makakatiis sa ugali mo ha. Huwag mong hintayin na aalis din ako hanggang sa mapag-isa ka na lang dyan. Hindi siya umimik at bumalik sa pagtanaw sa mga taong nagtatrabaho sa labas. Ayaw na niyang umalis, kaya nanatili kaming dalawa sa loob ng kwarto niya. Nagbabantay lang ako sa kanya. Yun ang utos ng kanyang nanay. Hanggang sumapit ang tanghali, bumaba siya, kaya sumunod din ako sa likuran niya. Biglang napatigil si Isabel at mabilis na napaatras sa may hagdanan. Oh, bakit parang nabigla ka? Tignan
tingnan mo at nang makita mo. Ay naku, umalis ka nga dyan. Ako na muna maglakad pababa. Teka, hindi. Ang nanay mo at si Kuya Juanito, naghahalikan. Siya atang kabit ni nanay na tinutukoy ni tatay noon eh. Umalis ka dyan. Susungurin ko sila. Teka, sabi sandali. Ano? Hayaan mo nga akong sirain ang halika nila. Kaya pala kinakampihan mo ang lalaking yan eh. Kasi kalaguyo mo pala siya, Nay. Anak, nandyan na kayo? Magpapaliwanag ako sa'yo. Huwag ka na magpaliwanag. Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ko pa malalaman na may relasyon kayo. At ikaw na lalaki ka. Driver ka lang dito eh. Ang kapal na mukha mong dumikit sa nanay ko. Mahal namin ang nanay mo ang isa't isa. Pera lang ang habol mo sa nanay ko. Hindi totoo yan. Ni pisong duling, walang binibigay na pera ang nanay mo sa akin. Tama na, Isabel. Matanda na ako. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Uto-uto nga talaga kayo, Nay. Wala ka ng respeto sa kaluluwa ni tatay. Pati ang driver niya, pinatulan mo. Mahal ko si Juanito at wala kang magagawa para pigilan ako. Ngayon, alam mo na kung saan ka lulugar. Hindi mo po pwedeng bastusin ang tao minamahal ko. Anak ka lang kaya wala kang karapatang diktahan ako sa gagawin ko. Napailing si Isabel, pero alam kong nasaktan siya sa kanyang nalaman at naaktuhan. Magdamag siyang umiyak at saksi ako sa mga sakit na nararamdaman niya. Pagkaumaga, nagdesisyon siyang pumunta sa mall upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Kagaya ng palagi kong ginagawa, sinamahan ko siya. Pero nang palabas na kami ng gate, kahit nakasakay na kami sa sasakyan, nakita namin ang isang matandang babae. Tila may nilalako na mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Ay, sagabal talaga ang matandang yun sa daanan natin eh. Teka lang at bababa lang ako para makuusap siya. Ayan ka na naman eh. Makikipag-away ka na naman. Matanda yan no. Yung galit mo, wag mong ilabas sa iba dahil wala silang kinalaman dyan. Ay, alam mo Isabel, kaya pakiramdam mo, mag-isa ka na lang dahil halos lahat ng lumalapit sa'yo tinataboy mo eh. Tumahimik ka nga. Kailangan ko lang siyang kausapin. Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ka makikipag-away ha. Ay, sasama na lang pala ako sa'yo. Kang maawat kita. Totoo po bang nagpapatanggal ng sakit ng katawan tong gamot na tinitinda po ninyo? Baka naman po inuuto nyo lang kami para bumili ha. Aba, ito na yung itinitinda ko. Kinuha ko pa ba kaya sa gitna ng kagubatan? Hindi ako manloloko. Nagbebenta ako ng patas sa mga tao. Hoy, tanda! Anong ginagawa mo dito sa harap ng bahay namin, ha? Maghahasik ka ng kamalasan? Doon ka nga magpagpag sa ibang lugar? Ma'am Isabel, bumili po kayo ng gamot na... Hindi ako bibili ng gamot na tinitinda ninyo. Tsaka hindi kita kilala, no? Umalis ka na ngayon na mismo. Dahil kung hindi, sasagasaan kita ng sasakyan. Ay tama nga silang masama ang ugali mo. Talaga, masama ang ugali ko. Halika nga rito! Ay, Diyos ko, Isabel, bitawan mo nga ang buhok niya! Ano ka ba naman babae ka? Matanda na yan kaya hindi mo dapat pinapatulan. Bitawan mo nga siya! Aray ko! Ang buhok ko eh! Hoy, tulungan mo ako! Malakas na hinilan ni Isabel ang buhok ng matandang babae. Kaya napaiyak na ito sa sobrang sakit. Sobra akong naawa sa matanda. Ginahapos ko si Isabel at piniga ang kanyang mga kamay gamit ang kamay ko. Kaya doon na siya napabitaw sa buhok ng matandang babae. Oh, may bastos ka talagang babae ka, ha? Isinusumpa kita. Gagantihan kita sa ginawa mo sa akin. Kahit buhay pa ang kaluluwa mo, ay susunugin ka sa impyerno. Magbabayad ka sa ginawa mo. Babalikan ka ng karma ko. Tandaan mo yan, Isabel. Hoy! Hindi ako takot sa iyong hayop ka! Isabel, ano pa? Wala ka sinasanto eh. Hindi ka na naawa sa matanda para saktan mo. Ano ka ba klase tao ha? Nakita mo naman na nangihina ng asya eh. At naghahanap buhay. Aling Mirasol, may dago po kayo sa pisngi.
Natabaan niya ng kuko niya. Hayaan niyo na at mas higit pa rito ang igaganti ko sa kanya. Minsan, ang tao nakagagawa ng mali dahil napakaraming arugante sa mundo. Kapag mahirap ka, aapakan ka lang kagaya ng ginawa mo, Isabel. Kung hindi ka kayang turuan ng ina mo, ako na ang magbibigay sa iyo ng leksyon. Tandaan mo ang sinabi ko. Ngunit tila hindi naman apektado si Isabel sa sinabi ng matandang babae. Walang takot na bumakas sa kanyang muka. Nagpatuloy pa rin kami sa pagpunta sa mall para makipagkita sa kanyang kaibigan. Hapon na bago kami makauwi at kagaya ng dati, nakarating na naman sa nanay niya ang nangyari. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko, Isabel? Nay, huwag na nga po kayong mangyalam sa gagawin ko sa buhay ko. Alam naman nating lahat na wala na kayong panahon sa akin dahil mas inuuna mo pa yung paglalandi. Napakalapastangan ng bibig mo! Tapos sinabihan na kasi kita, Ramona, nabigyan mo ng leksyon yung anak mo. Palibhasa kasi nagiging sunod-sunuran ka sa kanya. Kung ako kukulong ko ang batang yan hanggang sa magtanda At ano naman ang karapatan mo para gawin yon, ha? Nauunawaan ko ang galit mo, Isabel. Hindi ako ang kabit ng nanay mo dati. Wala na ang tatay mo. Simula nang pumasok ako bilang driver dito. Nakakalungkot lang isipin na kaya ka nagkakaganyan dahil sa galit mo. Isabel naman, ayaw ko sirahin ang relasyon ninyong mag-ina. Kasintahan kong nanay mo, oo. At halos gabi-gabing umiiyak siya sa akin ng dahil sa'yo. Hindi makahimik si Isabel at nagdadabog itong pumasok sa kanyang silid. Nang sumapit ang gabi, pumasok ako sa kwarto niya para maghatid ng pagkain. Nagulat ako nang makita ko siyang nanginginig sa lamig at panirin ang kamot niya sa kanyang katawan na para siyang nangangati. Oh, anong nangyari sa'yo? Nilalamig ako. Ang lakas naman ng hangin na nagbumula sa aircon. Tapos tong buong katawan ko, ang kapti talaga. Tapos nagsisitayuan ang mga palihibo ko sa tuwing dadampi ang hangin sa balat ko. Parang may kakaibang nangyayari. Baka naman sa wal mo nakuha ang pangangati ng katawan mo. Ikaw naman kasi, puro kagala. Sa susunod, huwag ka nang labas ng labas ha. Hindi, Pedro. Alam ko talaga na may kakaibang nangyayari sa katawan ko Tapos ito pa, parang yung mga buhok ko, parang may humihila pataas. Ano? Paano naman may hila yung buhok mo Nakatali naman yan. Ay, nakugutom lang yan. Kaya kumain ka na muna. Baka nga siguro. Pero itong pangangati ng katawan ko, paano naman kaya to? Sasabihin ko sa nanay mo na nangangati ang katawan mo para mabigyan ka niya ng gamot. Namumulan na nga yung balat mo sa kakakamot mo. Tigil mo na nga yan. Baka mamaya masugatan ka pa Tumigil nga siya sa pagkamot ng kanyang balat. Lumipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Isabel. Sa pagkakataon na ito, hindi muna namin sinabi sa ina niya ang nangyayari. Ayaw kasi ni Isabel na ipaalam sa kanyang nanay kahit mayroon ng tumutubo na parang rashes sa kanyang katawan. May iilang mga katulong sa bahay ang nakakita at ang iba sa kanila ay nagsialisan sa sobrang takot. Isang gabi, sinamahan ko naman siya sa kanyang kwarto. Biglang napahawak si Isabel sa bisig ko kahit na sobrang takot. Yan na naman, malakas na naman ang hangin, Pedro. Para akong matatangay. Hawakan mo nga ako. Sige na, dalian mo. Isabel, wala namang malakas sa hangin Baka naman guni-guni mo lang ang mga bagay na yun. Isarado ang kwarto mo, kaya hindi makakapasok ang hangin na sinasabi mo. Tsaka hala, bakit tumutugo yung ilong mo? Tumudugo. Pedro, tulungan mo ako. Natatakot ako sa dugo. Bitawan mo muna ako. Kailangan ko lang makakuha ng panyo Para basahin at itapal sa ulo mo. Huwag mo
Natatakot akong mag-isa dito. Nandyan pa rin ang malakas na hangin. Umiikot lang sa loob ng kwarto ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan kagaya ng ginawa ng iba pang mga katulong. Hindi naman ako aalis eh. Kukuha lang ako ng panyo para gawin pamunas. Uy, tignan mo masyado ng maraming dugong lumalabas sa ilong mo. Dito ka na lang muna. Ayaw niya akong pakawalan, pero pinilit ko siya hanggang sa wala siyang nagawa. Nang makakuha ako ng panyo, kaagad ko yung pinunas sa ulo niya. At ang isa pang panyo ay pinunas ko sa nagdurugo niyang ilong. Tuluyan na ring nasira ang kanyang makinis na balat. Sobrang katina talaga ng katawan ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ito kamutin eh. Naku po, masyado ring marami ang sugat sa balat mo. Ano kaya maganda nating gagawin? Bakit kasi hindi na lang natin sabihin sa nanay mo ang nangyayari sa'yo? Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa nangyayari sa akin? Oo naman, nanay mo siya kaya hindi kanya matitiis no. Hindi lang kayo nagkasundo pero alam ko na hindi kanya pababayaan. Teka yan tumitigil na ang pagdurugo ng ilong mo. Ay, magpahinga ka na. Hindi ako makakatulog dahil sa katinang katawan ko. Ilang gamot na rin ang nainom ko pero wala rin namang alibyo. Alam ko na kung anong gagawin ko. Bukas, kakausapin ko si Chris. Yung alam ko may kakilalang magagamot yun Dadaling kita sa kanya ha. Kung sakali man na anong sasabihin ng manggagamot, ipagbigay alam na kagad natin sa nanay mo. Magdamag na hindi nakatulog si Isabel dahil sa pangangati ng kanyang katawan. Hanggang sumapit ang umaga, pinuntahan ko si Chris. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ni Isabel at tila hindi ito makapaniwala. Pwede rin naman na dadalhin natin siya sa albularyo pero dapat itong malaman ni Doña Ramona. Pero ayaw nga niyang ipaalam kung anong nangyayari sa kanya. Iwan ko nga ba kung bakit siya nagkakaganon biglaan din naman ang lahat. At saka na mo bang pumayat siya ng gusto dahil sa nangyari? Hindi naman nagtataka si Doña Ramona kung bakit hindi lumalabas ang kwarto si Isabel. Nagtataka pero nagdadahilan lang ako. Si Kuya Juanito nga halos hindi mapakali sa iniisip niya na malaki ang tampo sa kanya ni Isabel. Kaya raw ito nagkukulong sa kwarto. Abay kahit sino naman talagang sasama ang loob kapag nalaman na may ibang karelasyon ng nanay niya. Pero mabait naman si Kuya Juanito Dinala namin si Isabel sa albularyo at nalaman namin na kinulam siya. Ang albularyo ay walang magawa. Nagbigay lang ito ng pamahid sa balat ni Isabel at pinauwi kami. Ayon sa albularyo, malakas ang mangkukulam at hindi niya ito kayang labanan. Nang makabalik na kami sa hasyenda, nakasalubong namin si Doña Ramona. Nagtataka naman ang babae kung saan kami nanggaling. Umaalis ka na naman ang hindi nagpapaalam sa akin, Isabel. At ano nangyari sa'yo? Bakit ka naka-jogging pants at naka-sweater? Mainit ang panahon. Hubarin mo nga yan. Yan po talagang isasalubong niyo sa akin. Hindi niyo man lang ba ako kakamustahin kung ano nangyayari sa akin? Bakit? Napaano ka ba ha, Isabel? Ako na po magsasabi. Si Isabel po kasi kinulam po siya. Kaya po siya nagkakaganyan para matakpan ang kakaibang nangyari sa kanyang balat. Ano nangyayari sa'yo, Isabel? Ano pa, Nay? Huwag niyo na nga pong hubarin ang damit ko. Palibasa, marami kang nakaaway. Kaya ka ginawa ng kasamaan bilang ganti. Kung yan din naman pala ang sasabihin niyo, aalis na po ako. Isabel, paano yung balat mo? Hindi, para kang nagkasakit sa balat Mabilis na umakyat si Isabel sa kanyang kwarto. Kami ni Chris ang nagpaliwanag kay Doña Ramona at Kuya Juanito sa nangyayari kay Isabel. Yung sabi po kasi ng albularyo, malakas raw ang kulam kaya hindi niya kayang gamutin si Isabel. Ano? Sino namang nagpakulam sa anak ko? Itong anak mo kasi masyadong war freak
Tignan mo nangyari sa kanya. Ay, alam mo Ramona, dalhin mo na rin siya sa doktor. Magbakasakali ka lang na magamot siya. May kawawa naman si Isabel. Tiyak akong hindi siya makakatulog sa pangangati ng kanyang katawan. Naku, totoo po yun. Halos gabi-gabi umiiyak siya sa kati ng kanyang katawan eh. Marami na siyang gamot na ininom pero hindi tumatalab sa kanya. Hanggang sa nagkakasugat na rin ng kanyang katawan. Pero, ikaw nang bahala magpagaan ng loob ng anak ko. Alam mo naman, hindi kami magkasundo. Lahat ng sasabihin ko sa kanya, mali na agad sa pandinig niya. Ay, opo. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Isabel. Nadatnan ko si Isabel na umiiyak sa kanyang silid. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa kanya. Alam ko na masama talaga ang kanyang ugali. Pero hindi naman natatamang pahirapan siya ng ganito. Naalala ko sa kanya ang nangyari sa nanay ko noon. Kinulam din ng nanay ko. Kaya ito namatay. Uy, kaya mo yan. Kahit anong iyak mo dyan, hindi naman mawawala yung nararamdaman mo eh. Baka nagplanong nanay mo na dalhin ka sa doktor. Sumama ka sa kanila ha. Dadalhin niya ako sa doktor? Hindi naman kayang gamutin ng doktor ang kulam eh. Basta sumama ka na lang. Huwag ka na matigas ang ulo mo. At saka yung pangaplas na binigay sa'yo ng albularyo. Akin na. Haplasan kita para makapagpahinga ako. Alam kong kulang ka sa tulog palagi eh. Ay, alam mo nagtataka ako. Kung paano mo ako natitiis sa kabila ng panlalait ko sa'yo. Uy, bakit? Pag inalisan kita ngayon, sa tingin mo ba, hindi ka malulungkot? Naalala ko lang kasi yung nanay ko sa'yo eh. Sa totoo lang, kinulam din siya at namatay. Ano? Oo. Hindi nga ako sigurado kung parehas ang kulam na tumama sa inyong dalawa. Ayoko mamatay, Pedro. Kung pwede ko nga lang hanapin ng taong kumulam sa akin. Tapos suluhod ako para humingi ng tawad, gagawin ko eh. Hanap tayo ng tanyag na albularyo. Baka sakaling malaman niya kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Hinaplasan ko na lang ng langis ang katawan ni Isabel at doon nga siya nakatulog. Nang tulog na ang dalaga, lumabas ako. Dumiretso ako sa entrance at narinig ko ang usapan ni Kuya Juanito at Doña Ramona doon. Anak ko si Isabel. Pero hindi ko maiwasang mandiri habang tinitignan ko siya kanina. Natatakot akong baka makahawa siya rito sa loob ng bahay. Lalo na si Pedro. Baka mahawaan pa niya. Kung sinabi ng albularyo na kinulam siya, ibig sabihin hindi nakakahawa. Abay anak mo sa Ramona, ikaw ang mas kailangan ni Isabel ngayon. Ayoko namang isipin ng anak mo na ako ang hahad lang sa inyong dalawa. Natatakot ako lumapit sa kanya kaya nga kay Pedro ko na lang siya ipinagkakatiwala. Bukas na bukas dadalhin ko siya sa doktor. Sana lang mapagaling siya at mabawasan ng parang mga sugat-sugat sa katawan niya. Nagnanana na kasi ang mga yun at nangangamoy ng malansa. Abay huwag mo namang iparamdam sa kanya na nandidiri ka. Mas lalong sasama ang loob ni Isabel sa'yo kapag ginawa mo yon. Magpapagawa rin ako ng kubo doon sa asyenda. Kubo? Anong gagawin mo sa kubo? Doon ka lilipat? Hindi ako si Isabel. Sementado itong bahay at kaya pala may naaamoy akong malansa na dala ng hangin sa kanya pala yun ang gagaling. Sigurado ka ba? Oo, sigurado na ako. Ay naku, yawan ko sa'yo Ramona. Baka isipin naman ng anak mo na ako ang nag-utos sa'yo para gawin mo yun ha. Abay anak mo yun. Kaya ikaw bilang nanay ang nakakaalam kung anong nararapat mong gawin. Ayaw ko nang panghimasukin ang desisyon mo. Dahil baka ako na naman ang mapasama sa mga mata ng anak mo. Lalong-lalo na ng ibang mga tao. Narinig ko ang yabag ni Kuya Juanito paalis sa teres. Lumabas ako at nakita ko si Doña Ramona na nakatingin sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip niya. Tumikim ako at kaagad naman siyang napalingon sa akin.
Nariyan ka pala, Pedro. Opo. Naku, patawarin po ninyo ako pero narinig ko pong usapan po ninyo ni Kuya Juanito eh. Ako na pong nakikiusap. Huwag niyo pong paggawan ng kubo si Isabel sa hasyenda. Mas lalong sasama ang loob niya at baka mas lumala pa ang kanyang kalagayan eh. Hindi ka ba nandidiri sa sitwasyon ng anak ko? Aminin ko po nandidiri po ako. Pero hindi po yun sapat na dahilan para mas lalo natin siyang layuan. Kailangan niya po ng mga taong susuporta sa kanya. Sa ngayon, lalo na't unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Sa tingin mo, Pedro, ano ba ang maganda kong gawin? Kailangan ni Isabel ng aruganin niyo at iparamdam ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal bilang ina. Malakas po yung kutob ko na kaya mas pinipili niya maging masama para makita mo siya. Yun ang kanyang paraan para makuha ang atensyon po ninyo eh. Kinaumagahan noon, dinala ni Doña Ramona ang kanyang anak sa doktor. Hindi na nila ako sinama, kaya nagpaiwan ako sa bahay. Si Kuya Juanito ang nag-drive ng sasakyan. Hapon na, bago sila nakauwi sa bahay. Habang papalakad si Isabel papasok sa bahay, naramdaman ko na umihip ang malakas na hangin. Dumugo naman ang kanyang ilong, kaya muntik na siyang matumba. Teka, kumalma ka lang Isabel. Pedro, ang ilong ko. Dumudugo na naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Nangihina na ako. Pakiramdam ko, mauubusan na ako ng dugo. Diyos ko, Isabel! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ng doktor, wala ka naman daw karamdaman. Hindi talaga nakikita ng doktor ang sintomas ng kulang. Sandali lang iha ha. Kukuha lang ako ng tubig para basahin ang ulo mo. Huwag kang tumingala ha. Hayaan mo lang na tumulo ang mga dugo sa ilong mo ha. Naku, parang alam ko na kung anong kulang ang ginawa sa'yo ng mababarang na yun eh. Sigurado ako na ang tawag sa barang ay tamalos. Tamalos? Opo, isang uri ng kulam na pinapadala sa hangin at tinitira ang dugo. Kaya pala madalas na nakakarinig si Isabel ang tunog ng hangin eh. Hindi nga talaga ako nagkamali na kaparehong kulam ito sa nanay ko noon. Maya-maya pa, bumalik na si Kuya Juanito. Ginawa nga namin ang lahat upang tumigil ang pagdurugo ng ilong ni Isabel. Ang mga dugo ay kumalat sa sahig. Maraming dugo at hindi lang basta pumapatak. Pinuhat ko siya at dinala sa kanyang kwarto. Hinaplasan ko siya ng langis. Dahil sa langis na iyon, tumigil nga ang pangangati ng kanyang katawan. Umalis ka dito ngayon, Pedro. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng traidor na kagaya mo. Ako? Traidor? Oo, isa kang traidor. Hindi ako naniniwalang kinulam ang nanay mo. Ang kwento mo sa akin noon, kaya namatay ang nanay mo dahil sa aksidente. Gusto mong gumanti sa pang-aalipusta ko sa'yo, ha? Bakit kulang pa? Patayin mo na lang ako. Ano ba, Isabel? Hindi totoo yung iniisip mo. Kahit gaano ka pa kasama sa akin, ni minsan, hindi naman sumagi sa isipan ko na kulamin ka. Hindi. Sinungaling ka talaga. Ewan niyo na ako. Layuan niyo na ako lahat. Alam ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sige lang, unawain kita. Ngayon na, tapos ko nang haplasan yung mga balat mong nangangat eh. Magpahinga ka na. Hoy, bago kita iiwan dito sa kwarto mo ha? Totoong namatay ang nanay ko sa kulam na tamalos. Sinubukan namin siyang ipagamot. Pero hindi kinaya na manggagamot ang mangkukulam. Sasagot pa sana siya, pero mabilis na akong lumabas sa kwarto niya. Pumunta ako sa hasyenda kung saan nagtatrabaho sina Chris. Sinabi naman niya sa akin na may nakilala na siyang isang tanyag na albularyo mula sa kabilang bayan. Si Mang Eusebio. Isang magaling na albularyo yun. Kaya lang medyo malayo yung bahay niya sa bayan eh.
Naku, kahit gaano pa yan kalayo, pupuntahan talaga natin. Bukas ng umaga, alis tayo. Dadalhin natin si Isabel doon. At ito ang tandaan mo. Huwag kang magrereklamo sa malansang amoy ni Isabel, ha? Nung unang punta natin sa kabilang baryo, malansa naman talaga siya nun. Kaya lang hindi ko lang sinasabi. Grabe, sayang yung kutis at ganda niya no? Nasira lang dahil sa kulam. Basta di na baling masira. Sa ngayon ang mahalaga, matulungan natin siya. Hindi na lang ako papasok bukas. Sayang pa sana yung kikitain ko dito sa pinyahan Di kakausapin ko na lang si Isabel na bayaran ka. Tot talaga. Alam mo naman, ganyan na ang kalagayan ng taong. Kita mo pa rin ang iniisip mo dyan. Ayaw ko naman makipagplastika sa'yo, Pedro, siyempre. Kung hindi lang ikaw ang nakikiusap sa akin na tulungan si Isabel baka ikakasaya ko pa kung mamatay talaga siya. Kasi babaeng yun, wala namang magandang ginawa sa akin Puro pang-iinsulto. At pangalipos na lang yung ginawa niya sa akin nung hindi pa siya nagkakaganyan. Tumigil ka nga. Hindi naman tayo ganyan, Chris Oo na. Kaya ako tumutulong Para lang wala kang masabi sa akin dahil kaibigan naman kita. Nang umagang dadalhin na sana namin si Isabel sa albularyo, umalis sina Doña Ramona. Hindi ko sila naabutan, kaya hindi nila alam ang plano namin. Dinala namin si Isabel sa kilalang tanyag na albularyo sa kabilang bayan, si Mang Eusebio. Unang tingin pa lang ng matanda, alam na niyang kinulam si Isabel. Nako po, ganitong kulam ang mahirap gamutin niya. Ang kulam na ito ay hindi nakikita. Ang hangin ang nagdadala sa iyo ng sakit sa tuwing lumalakas ang hangin. Tsaka ka mangangati at kusang tutulo ang dugo sa ilong mo. Maaari mo itong ikamatay sa mas lalong madaling panahon. Mang Eusebio, gawin niyo naman po ang lahat ng paraan po para magamot si Ma'am Isabel. Kawawa naman po kasi siya Kung may magagawa po kayo, gawin niyo na. Handa akong magbayad ng kahit malaking halaga. Kahit ginto, ibibigay ko po sa inyo. Lahat ng meron ako, ibibigay ko. Pera lang naman ang gusto niyo, hindi ba? Uy, Isabel naman, huwag mo naman pagsabihan ng ganyan na matanda. Ay naku, kaya pala unti-unti kang pinapatay ng kulam dahil sa ugali mo. Ay alam mo ba iha, hindi pumapatay ng tao ang isang mangkukulam kung wala kang ginagawa na masama sa kanya. Matuto kang magpakumbaba dahil baka yun lang ang maaaring makapagpawala ng kulam sa'yo. Hindi ko naman po talaga alam kung ano ang gagawin ko Halos mabaliw na po ako kung iihip ang hangin sa loob ng kwarto ko. Mabuti na nga lang may binigay na langis yung albularyong kinuntahan namin Ito po. Mabisay ang ganyang langis. Gawa yan sa balat ng ahas kaya medyo hindi maganda yung amoy. Pero may ritual yan. Mang Eusebio, ano po ba yung paraan para bumalik sa normal ang lahat? Paano po gagaling si Isabel? May isang paraan lang para mawala ang sumpa. Kung hahanapin niyo ang tunay na hangin ng mambabarang. Ang lugar kung saan unang tinawag ang kulam. Ha? Paano naman namin mahanap ang bagay na yun Hindi nga namin alam kung saan nagmula yung barang. Ang ibig ko lang namang sabihin, kailangan ninyong alamin kung saan ginagawa ang pambabarang kay Isabel. Kailangan ninyong masunog ang mga kasangkapan sa paggamit sa pambabarang. Iyon ang pangontra sa barang na tamalos. Bakit nga po pala tamalos yung tawag sa barang? Iba-iba naman ang uri ng pambabarang. Yang tamalos na barang ay mula sa Visayas, na ang ibig sabihin naman sa Tagalog paghihiganti. Kaya maaaring may natapakan kang tao, di kaya ang pamilya mo. Kaya sila naghihiganti. Wala naman po kalaban ng nanay ko. Ako lang po ang may kalaban sa lugar namin. Lahat ng mga tao sa hasyenda inaalipusta ko. Hindi lang yun. Pati ang ibang tao na mahihirap na makikita ko lang sa daan. Ang kulam na pinakamahirap kalaban niya. Hindi natin matutukoy kung sino ang kumulam sa'yo, lalo na kaparehas lang din siya ng hangin na hindi nakikita, kundi nararamdaman lang.
Di kung ganun, wala din kayong may tutulong para kay Isabel? Nagawa ko na kung ano dapat kong gawin. Sinabi ko na sa inyo kung paano putulin ang sumpa ng kulam. Kayo na lang ang kumilos. Dahil kahit isa akong manggagamot, may kanya-kanyang taktika ang mga mangkukulam. Maalam din sila sa panggagamot. Matalino din sila sa pangkukulam. Wala kaming nagawa kundi umalis sa bahay ni Mang Eusebio. Nakakalungkot dahil kahit ang tanyag na manggagamot ay hindi siya mapapagaling. Nang makarating kami sa mansyon, nadatnan namin doon sina Doña Ramona at Kuya Juanito. Nag-usisa ang mga ito kung saan naman kami nanggaling. Ako na ang sumagot dahil parang nawalan ng lakas si Isabel nang marinig kanina ang sinabi ng albularyo. Galing kami sa kabilang bayan kay Mang Eusebio na isang tanyag na albularyo. Nakakalungkot dahil hindi niya alam kung paano gamutin si Isabel eh. Yung sabi po ni Mang Eusebio, ang kulam daw na kumapit sa kanya ay tamalos na nangangahulog ang pagiganti. Nako, walang kalaban ng nanay mo, Isabel eh. Marahil nagkakaganyan ka dahil gawayan ng mga taong nakaaway mo. Teka, alam ko na. Hindi ba sinumpa ka ng matandang sinigawan mo dati dyan sa labas ng mansyon? Teka, hindi kaya siyang kumulam sa'yo? Mukhang hindi naman makukulam yung matandang yun eh. Oo nga po. Mukhang hindi naman po siya mangkukulam. Pero bakit simula nang magkasakit si Isabel, ay hindi na siya nasilayan dito sa atin? Hindi ba kayo nagtataka? Madalas siyang nagtitinda ng mga halamang gamot pero ngayon wala na. Yan na daw pa ang paraan para matigil yung kulam. Sabi ni Mang Eusebio, kailangan raw na mahanap ang hangin ng mambabarang. Lugar daw yun na kung saan ginagawa ng mangkukulam ang barang niya kay Isabel. Uy, kung ganon, kailangan nating hanapin ang matandang yon. Sigurado ako na siyang nagpakulam kay Isabel. Oo, Juanito. Hanapin mo ang matanda at iharap mo siya sa akin. Walang kakayahan na matandang yun na mangkulam Kuya Juanito. At paano ka naman nakakasiguro, ha? Siya ang huling nakalaban ni Isabel eh. Si Chris mismo ang nagsabi sa akin na sinumpa niya si Isabel. Hindi ba, Chris? Opo, totoo nga po yun. Wala akong nagawa nang umalis si Kuya Juanito para hanapin ang matandang babae na si Aling Mirasol. Hinatid ko na rin sa kwarto niya si Isabel. Pagkatapos, sumama ako kay Chris pabalik sa hasyenda para na rin makapagpahangin. Uy, Pedro, hindi kaya totoong kinulan ng matandang yun si Isabel? Hindi ko rin kasi kilala ang matandang yun ang lubusan eh. Madalas lang siya nandito para maglako ng halamang gamot niya. Pero hindi ko rin alam kung ano ang kanyang pinagmulan. Hindi mangkukulam yung matandang yun. Paano mo naman nasabi? Yung sabi-sabi ng mga nakakatanda, yung mga taong marunong gumawa ng mga halamang gamot. Naku, may kakayahan na rin na gumamot ng tao. Ibig lang sabihin, may kakayahan din siya mangkulam kung ganon. Hindi nga siya mangkukulam. Hindi kong tutusin nga eh, naaawa ko sa matandang yun. Hindi porket siya ang huling sumumpa kay Isabel siya na kagad yung mangkukulam. Sana nga hindi makita ni Kuya Juanito ang kanyang tirahan. Ano? Ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Gubalik si Isabel o protektahan yung matandang kumulam sa kanya? Meron ka nga bang pruweba na yung matandang babae ng kulam? Wala naman, di ba? Nainis ako dahil alam ko sa sarili kong hindi magkukulam ang matandang babae. Nang makabalik si Kuya Juanito, kaagad ko siyang sinalubong. Natakot ako nang malaman na natuntun na niya ang bahay ni Aling Mirasol. Inausap ko na yung mga tao at inutusan ko sila na patayin si Aling Mirasol. Sa halagang 100,000. Susugurin nila ang bahay ng matandang babae mamayang gabi para sulugin. Po? Ano ba naman yan? Huwag po tayo magpadalos-dalos, Kuya Juanito. Iba ka naman po kasi hindi si Aling Mirasol ang nagpakulam. Ano ba, Pedro? Alam kong mabait kang tao.
Alam ko na mahirap para sa'yo na may makita kang may nasasaktan o inaapakan kaya lang. Wala lang kasing ibang pwedeng pagkinalaan kundi siya lang talaga. Pero Kuya Juanito naman... Tawa na nga, Pedro. Gusto ko na magpahinga. Bago sumapit ang gabi, naghanda ako papunta sa bahay ni Aling Mirasol. Tahimik ang buong paligid, pero alam kong paparating na ang mga tao. Sadyang hindi sila nagsanhi ng ingay para hindi maramdaman ng matanda ang kanilang pag-atake. Dumaan ako sa bintana ni Aling Mirasol. Oo, ililigtas ko siya laban sa mapanghusgang mga tao. Lola, kailangan na po nating umalis. Paparating na yung mga taong gustong pumatay sa inyo. Pedro, Apo! Mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyong lahat, ha? Kailangan na po nating umalis. Dalihan na po natin. Doon na lang po tayo dadaan sa kagubatan kung saan ako dumaan kanina. Eh bakit pa ako papatayin ng mga taong yun? Ano ba kasalanan ko? Dahil sa utos ni Doña Ramona at Kuya Juanito. Yung akala po kasi nila, ikaw yung kumulam kay Isabel eh. Ano? Ako? Kukulamin ko si Isabel! Hinila ko na siya papasok sa kagubatan nang dumating ang mga tao. Inilayo ko siya sa lugar na yon para hindi siya mapatay. Lola ko, si Aling Mirasol, kaya hindi ko siya hahayaan na mapatay ng ibang tao dahil sa maling akala. Kailangan na natin maghiwalay, ha? Hanapin nila ako sa hasyenda eh. Mag-ingat po kayo sa pagtatago, ha? At hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung sino ba talaga ang kumulam kay Isabel eh. Kailangan nilang malamang hindi ako ang kumulam sa kanya. Wala akong kasalanan sa nangyayari. Alam ko po nang nagsasabi po kayo ng totoo. At lola ko po kayo kaya alam ko na hindi nyo magagawa ang bagay na yun. Mag-iingat ka talaga, Apo, ha? Mag-ingat ka na. Hindi ka masaktan sa mansyon na mga yon. Opo, pero mag-ingat po kayo, ha? Siguraduhin po ninyo na hindi kayo mauhuli o makikita ng mga tao. May patong po na pera sa ulo po ninyo eh. Walang nakapansin sa pag-alis ko sa mansyon ng gabing iyon. Pagkaumaga, lahat ng mga tao sa baryo ay hinanap ang buto ni Aling Mirasol. Sa pagkakataon na ito, nagpapanggap pa rin ako upang protektahan ang sarili ko at ang lola ko. Nakatakas ata si Aling Mirasol kasi wala na ang kanyang mga buto dito eh. Nasinunog ang kubo na ito kagabi. Tahimik daw ang paligid. Nakikita natin dito sa labas ang sinag ng lampara niya. Baka naman nasunog na pati ang kanyang buto at naging abo. Kung sinunog ang kubo niya habang tulog siya, natural pati ang buto nun eh, naging abo na. Ilang ka naman na matira ang buto niya ng buo. Umaasa akong pagkatapos ng pagpatay sa matandang babae na yon, ay gagaling na ang anak ko. Palihim kong binalikan si Mang Eusebio. Alam ko talaga na kilala niya kung sino ang mangkukulam, pero hindi niya lang yun masabi sa amin ng harap-harapan. Nagulat naman ang matanda nang dumungaw ako sa pintuan ng kanyang bahay. Nadatnan ko siyang nagsasagawa ng ritual habang naroon ang damit ni Isabel. Mang Eusebio, ano po ginagawa po ninyo? Oy, Pedro! Ay, nako. Bumalik ka ba upang malaman kung sino ang kumulam kay Isabel? Naku, pasensya ka na ha. Pero hindi yan masasabi kapag kaharap ko si Isabel eh. Mag-isa lang po akong pumunta dito. Gusto ko po talagang malaman kung ano ba talagang pinagbulan ng kulam. Halika, at ang maipaliwanag ko sa iyong lahat. Maupo ka, Pedro. Ibang taong tinuro nila man ang kulam kay Isabel. At ang tao pong yun ay gustong ipapatay ni Doña Ramona. Gumawa po ako ng paraan para mailigtas ang taong yun eh. Dahil mahalaga ninyo sa akin. Ang totoong kumulam kay Isabel ay walang iba, kundi si Doña Ramona. Ginamit niya noon ang kapangyarihang Tamalos upang palawakin ang asyenda sa pamamagitan ng sumpa sa mga katunggali. Ngunit nagbalik sa kanya ang sumpa sa anak niya. Ngayon,
Tiyak kong alam ni Doña Ramona na bumalik sa kanyang anak ang kulam na kanyang ginagawa. Pero hindi niya lang maamin ito dahil natatakot siya. At ang lugar kung saan ginagawa ang kulam maaaring sa mansyon din mismo. Kailangan malaman ni Isabel ang lahat ng to. Hindi kaya sila magkakagulo kung sakaling malaman ni Isabel ang totoo? Sa tingin mo paniniwalaan ka ba ng mga tao? Ang alam ko kilalang mabait na Doña ang babaeng yon. Napaisip ako sa sinabi ni Mang Eusebio. Tama nga siya. Posibleng hindi ako paniniwalaan ng mga tao. Dahil kilalang mabait, matulungin at mapagmahal si Doña sa aming baryo. Gulong-gulo akong bumalik sa mansyon kung paano ko sasabihin kay Isabel ang lahat. Awang-awa akong nakatingin kay Isabel na nakaupo habang malalim ang iniisip. Paano nagawa ng kanyang sariling ina na kulamin ang kanyang anak? Pedro, masama ang pakiramdam ko. Parang dito na talaga ako matatapos. Ano ba, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang gumaling. Hindi ko naman pababayaan na may masamang mangyari sa'yo. At ano naman ang maitutulong mo sa akin? Ang akala ko, kapag napatay na si Aling Mirasol, gagaling na din ako Dahil hindi naman talaga si Aling Mirasol ang kumulam sa'yo Kung ganun, sino naman, Pedro? Sa tingin mo, sino ang may gustong patayin ako sa ganitong paraan? Kung sino man yun, sinisigurado ko sa'yo na hindi siya magtatagumpay, ha? Dito ka lang muna. Magpahinga ka. May kailangan lang akong kunin sa baba. Tumango sa Isabel sa akin. Kung noon, mataray ang kanyang muka, ngayon naman, sobrang maamon niyang tingnan. Saktong palabas na ako sa silid, nakita kong pumasok si Doña Ramona sa isang kwarto. Sinundan ko siya at doon siya nagsagawa ng ritual. Nagbibigkas siya kung paano mabawi ang sumpa at palitawin sa salamin ang mga mukhang dati niyang kinulam. Ngunit nagsimulang gumalaw ang hangin sa loob ng mansyon. Tumilapon na mga kandila at umilaw sa salamin ang mga mukha ng mga dating nilamon ng kanyang kulam. Natakot ako, kaya napaatras ako. Nakita ko si Isabel, dilat ang mga matang naglalakad habang tumutulo ang itim na dugo sa kanyang mga mata. Doña Ramona! Si Isabel! Anong nangyayari sa anak ko? Ha? Hindi! Anak! Isabel! Kayong may kagagawan nito sa kanya! Sarili niyong anak, kinulam po ninyo! Hindi! Hindi ko siya kinulam! Maniwala ka sa akin! Hindi ko sinasadya ang lahat! Isabel, anak! Patawarin mo ko! Tinungaling ka! Ikaw ang lumabas na kumulam kay Isabel! Kung sino-sino pa pinaghihinalaan ng lahat! Yun pala! Ikaw lang palang nang kulang kay Isabel! Ay, anong nangyayari dito? Napano si Isabel? Bakit siya nagkakaganyan? Mukhang sinasaniba naman sa mga espiritu ng anak mo, Ramona! Hindi na yan si Isabel, kundi isang demonyo! Hindi demonyo ang anak ko. Halika na! Umalis na tayo! Kailangan ko silang harapin. Hindi ako maaaring tumakas dahil mapapahamak si Isabel. Kailangan kong tulungan bumalik sa dati ang anak ko. Kahit anong paraan, gagawin ko. Humalakhak ng tawa si Isabel at paiba-iba ang kanyang boses. Nakakatakot dahil para siyang demonyo, lalo na nang umangat ang kanyang paa sa ere. Bigla namang lumitaw si Aling Mirasol sa kanyang likuran, kaya dun mas lalong natakot si Kuya Juanito. Nagbabalikan ang mga patay. Umalis na kayo dito, Ramona! Kung ayaw mong sumama, mahiwag ka na rito. Totoo ka ba? O isa ka rin kaluluwa? Kaya ba kayo bumabalik upang gumanti sa akin? Hindi ako narito para manakit. Nandito ako upang tumulong sa anak mo. Hindi ako patay. Buhay na buhay. Kailangan ko lang gamutin si Isabel at ikaw. Kailangan mong bawiin ang pagsumpa mo sa kanya. Sinabihan na po kita. Hindi ko isinumpa ang anak ko.
Hindi ko magagawa yun sa sarili kong anak. Kailangan mong gawin ang lahat para mawala ang talab ng kulam mo sa kanya. Ibaba mo na si Isabel, Pedro. Pero nakalutang ang kanyang mga paa sa ere. May hila ko kaya siya? Oo. Sige na, ibalik mo na siya sa kanyang silid. Umalis ka na at ipagpatuloy mo ang pag-alis ng kulam sa iyong anak. Tumango naman si Doña Ramona at bumalik sa kwarto kung saan siya nagri-ritual kanina. Nang hawakan ko si Isabel, bigla na lang ding lumapat ang kanyang mga paa sa sahig. Binuhat ko siya at dinala sa kanyang kwarto. Tsaka dun na siya ginamot ni Lola. Natakot ba kita? Hindi kasi ako nagbigay ng abiso sa iyo na darating ako ngayon. Alam ko kasi na ngayong gabi matatapos ang lahat. Hindi po ako natakot. Wala naman po akong dapat katakutan po sa inyo eh. Ilola ko naman po kayo at nakakasigurado ako na hindi na kayo gagawa ng masama. Pinangako niyo na po yun sa akin simula nang mamatay ang nanay ko eh. Oo naman, Apo. Ginusto ko talagang baguhin ang pagkakamaling nagawa ko sa buhay. Dahil mas gusto ko nang mabuhay ng matagal sa mundo. Itong kakayahan ko ay gusto kong gamitin upang magpagaling ng mga taong kinulam. Lola, bakit naman po parang hindi gumagalaw si Isabel? Natural, wala siyang malay. Sa tingin mo ba'y hahayaan kong mawala ang babaeng palihim mong minamahal simula doon? Kaya mo nga siya tinitiis. At kaya ko nga rin tiniis ang kasamaan ng ugali niya dahil sa'yo. Paano naman po kapag hindi mabawi ni Doña Ramona ang kulam sa kanyang anak? Siya na ang maaaring magdesisyon kung ano ang kaya niyang isakripisyo. Huwag! Huwag! Napadilat si Isabel at laking gulat nito nang makita niya ang lola ko. Panahon na para aminin ko sa kanya ang ugnayan namin ni Lola Mirasol. Ikaw ang nagpakulam sa akin, hindi ba? Bakit mo siya dinala dito, Pedro? Gusto mo ba talagang ipapatay ako sa kanya? Hindi nga siyang nagkulam sa'yo. Ang kulit mo naman eh. Talagang pipilit mo kung anong gusto mo. Mabait yang si Lola Mirasol. Lola Mirasol? Oo, tamang narinig mo. Lola Mirasol. Siya nga ang lola ko. Magpasalamat ka lang talaga, Isabel. Dahil nagkagusto sa'yo ang apo ko kaya ako narito. Alam mo, kung kinamumuhian ka rin niya kagaya ng pagkamuhi ng iba sa'yo, ay baka sakaling mamatay kang walang tutulong sa'yo. Teka, pero paano nangyari? Kaya pala wala ang mga buto mo dun sa nasunog na kubo? Dahil hindi ka pala namatay? Hindi siya namatay dahil iniligtas ko sa Isabel. Pinaliwanag naman namin kay Isabel ang lahat habang nagsasagawa ng ritual ang kanyang ina. Lahat ng plano namin ni Lola na pagpapanggap. Pinaunawa namin sa kanya kung bakit namin nagawang magpanggap na hindi kami magkakilala. Noon pa man, alam ko na talagang mangyayari ang bagay na ito. Kaya umaaligid ako sa mansyon. Gusto kitang protektahan dahil yon ang hiling ni Pedro sa akin. Kanino po ba ako gustong protektahan? Laban sa mga taong gustong gumante sa pananakit ng nanay mo sa kanila. Marami kang hindi nalalaman sa mga pangyayari, Isabel. Isabel, ang kumulam sa'yo ay ang mismong nanay mo. Kaya nga siya wala dito ngayon eh. Dahil nandoon siya sa kwarto kung saan babawiin niya ang kulam sa'yo. Kung magtatagumpay siyang alisin ang kulam sa'yo, di mas maganda. Pero kung hindi, isang nakalulungkot na kaganapan ang maaaring mangyari. Si nanay? Paano ako nagkulamin ni nanay? Kagaya nga ng sinabi ni Lola, marami kang hindi alam tungkol sa nanay mo. Ang nanay mo ay isang mangkukulam. Kaya lumawak itong asyenda ninyo dahil
Inangkin niya ang lupain ng iba eh. Ginagamitan niya ito ng kulam. Kaya nananalo siya. Dati na kaming magkalaban ng nanay mo pagdating sa kulam. Pero binago ko ang aking kapalaran. Ayoko mamatay sa mundong ito na mangkukulam. Kaya't ginamit ko ang aking kakayahan upang maging isang manggagamot ng mga kinukulam na tao. Hindi. Hindi totoo yan. Yan ang katotohanang mahirap tanggapin. Alam mo bang sa akin lumapit si Juanito upang makaganti sa pamilya ninyo? Isa si Juanito sa nawala ng pamilya ng dahil sa nanay mo. Pero sinabi ko sa kanyang kailanman ay hindi ko gagamitin ang kulam upang makasakit ng tao. Si Kuya Juanito? Ang kasintahan ni Nani na driver namin? Oo, may dahilan ang lahat kung bakit siya lumapit sa nanay mo. At ngayong gabi, matutuklasan ninyo ang katotohanan. Kung saan-saan na tayo nakarating upang malaman kung saan galing o sino ang nagpakulang sa akin eh. Yan pala, ang nanay ko lang pala ang may kagagawan ng lahat. Kahit na ako, hindi rin ako makapaniwala eh. Yang totoo niyan, bumalik ako kay Mang Eusebio. Inalaman ko rin na ang nanay mo talagang nagpakulam sa'yo pero hindi ko sinabi kaagad. Alam ko kasing masasaktan kay Isabel eh. Pinaparamdam talaga niya sa akin na hindi ako mahalaga. Sa dami ng taong kinulam ng nanay mo, nagsibalikan sila dahil nagalaw ang kasangkapan ng iyong ina sa pangkukulam. Ang katawan mo, Isabel. Ginawa itong sisidlan ng mga kaluluwa ng mga taong pinatay niya. Ginamit kanila para parusahan ang iyong ina. Hindi ang nanay ko ang pinaparusahan nila, kundi ako. Nasasaktan ang nanay mo, pero hindi niya lang yon maipakita. Sinabi niya sa amin na hindi niya sinasadya ang pagkulam sa'yo. Tama ka. Hindi nga niya sinasadya dahil mayroong gumalaw sa kanyang kagamitan. Si Juanito. Sa kagustuhang makaganti ni Juanito, pati ikaw na anak ni Doña Ramona ay gusto niyang mapatay. Yun kasi ang alam niyang kahinaan ng iyong ina. Napaluha si Isabel nang malaman ang katotohanan na iyon. Biglang bumakas ang pintuan ng kwarto ni Isabel at pumasok mula doon si Doña Ramona. Luhaan siya habang nakatitig sa kanyang anak. Patawarin mo ko, Isabel. Hindi ko naisip na ang kulam na tumama sa'yo ay ako mismo ang may gawa. Anak, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi mo sinasadya. Dahil nagtiwala ka sa maling tao, nang dahil sa kanya, nasira tayo ng tuluyan. Hindi ko na maakalaing magagawa ni Juanito ang mga bagay na yun. Ang alam ko, mahal niya ako. Hindi, Nay. Kaya siya lumapit sa'yo dahil may iba siyang dahilan. Gusto niyang ikaw mismo na nanay ko ang makapatay sa akin. Hindi ko hahayaan na mapatay kita. Aling Mirasol, may alam ba kayong paraan upang matapos ang sumpa sa anak ko? Kagaya ng pagkulam mo sa anak ko noon, hindi ba't ang kapalit ng pagkulam mo sa kanya ang kaluluwa mo? Isasa ng kulam at sa kinulam ang kailangang mawala para maputol na ang sumpa. Ano? Ibig mo sabihin, Lola, isa sa kanilang kailangang mamatay? Oo, isa sa kanila ang kailangang magbuwis ng buhay. Yan ang balik ng kulam mo sa'yo. At alam mo yan, simula noon pa, Doña Ramona. Alam ko, pero wala na bang ibang paraan? Baka may alam po kayo. Mas veterano kayo mangkukulam kaysa sa akin. Wala na akong alam na iba pang paraan. Niyakap ni Doña Ramona ang kanyang anak ng mga sandaling iyon. Humingi ng tawad si Doña Ramona kay Isabel. Si Isabel na sabik sa yakap ng kanyang ina ay napahugulgol na lang sa iyak. Hindi namin inaasahan
na biglang lilitaw doon si Kuya Juanito. May bitbit na isang patalim na palakol. Kuya Juanito, ibaba mo yan! Huwag mo kaming pagtangkaan! Wala naman kayong kinalaman dito eh. Si Doña Ramona lang talaga ang gusto kong mawala. Matapos mong ipakulam ang asawa kong buntis! Akala mo ba, titigil ako hanggat hindi ako nakakapagigante? Matagal ko itong pinlano. Babaeng mangkukulam! Nagdahil sa'yo, kaya nakulam ang anak ko! Hindi ba masaya kung masasaktan ka dahil ikaw mismo ang papatay sa sarili mong anak? Nang dahil lang sa sumpa, kinulam mo ang asawa ko na nagdadalang tao! Matagal ko nang itinigil ang pangkukulam. Dahil nasa iyo na ang lahat ng mga lupain. Kaya ako rin naman pinatay ang asawa mo bilang ganti sa ginawa mo sa akin. Pinagplanuhan kita kung paano kita mamahalin na maniniwala ka. At naniwala ka nga. Walang yakang hayop ka. Nang dahil sa iyo, namatay ang sanggol sa sinapupunan ng anak ko na walang kabuang-buang. Hindi ikaw ang pwedeng pumatay sa akin, Juanito. Kahit patayin mo ko, hindi aalis ang sumpa sa anak ko. Kung gusto mo akong patayin, si Aling Mirasol na ang gagawa. Kamatayan ko lang naman ang gusto mo, hindi ba? Ibibigay ko yan sa'yo kung yun lang rin ang makakapagpatahimik sa kaluluwa ng buntis mong asawa na napatay ko. Kung ganon, sige na Aling Mirasol. Patay mo na ang babaeng yan! At bakit naman kita susundin? Hindi ba minsan mo na rin akong pinapatay? Alam niyo naman sa sarili po ninyo na hindi si Lolang nagpakulam kay Isabel, di ba? Pero pinasunog niyo po ang kubo niya. Nananahimik ang lola ko, pero balak mo siyang idamay sa pagganti mo. Napatigil si Kuya Juanito at tila nainis sa sinabi ni Lola sa kanya. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang palakol. Pero pumagit na ako para hindi niya maatake si Doña Ramona. Nalilito na kasi ako eh. Ayoko mahuli sa akto. Kaya gumawa ko ng paraan kung paano ko makakatago. At ang paraan lang ay ituro kay Aling Mirasol. Gusto kong makitang nahihirapan si Doña Ramona. Kaya ako lang naman nagawa ang bagay na yun eh. Kaya pala, ikaw mismo ang nangungunang nagsabi sa akin na kailangang ipapatay si Aling Mirasol para matabunan ang mga sikreto mo. Tapos na yun! Ang gusto kong makita ay mawalan ka ng buhay na hayop ka! Aling Mirasol, handa akong isugal ang buhay ko para lang maligtas ang anak ko. Ako ang may kawa sa bagay na ito, kaya ako ang tatapos. Ano ang ibig mong sabihin, Nay? Bata ka pa, anak, kaya hindi ka pwedeng mamatay. Ako ang dapat na mawala sa mundong ito dahil isa akong masamang tao. Marami akong pinatay ng mga inosente at hanggang ngayon, sa totoo lang, ay nambabarang pa rin ako pumapatay. Pero ikaw, Isabel, ikaw ang kahinaan ko. Kung ganon, magsasagawa tayo ng ritual upang mawala ang sumpa ng kulam sa iyong anak. Sige na, gawin niyo na! Ikakasaya ko kung makita ko mismo kung paano ka mamatay, Doña Ramona. Isang asyendera mangkukulam! Sinimulan na ni Lola Mirasol ang pagsagawa ng ritual. Magkahawak kamay ang mag-ina habang namamaalam sa isa't isa. Sobrang sakit pagmasdan, ngunit huli na ang lahat upang magsisi sa nangyari. Nang matapos ang ritual, unti-unting may lumabas na kung anong mabahong hangin sa katawan ni Doña Ramona. At kasabay niyon ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig na wala ng buhay. Wala na siya, Isabel. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ko itinigil ang pangungulam. Kapalit ng pagkulam sa kapwa ay ang pagsugal mo sa iyong sariling buhay. Nagkaedad na ako ng ganito. Pero hindi ko alam na isang mangkukulam ang nanay ko. Hindi mo alam na maraming pinatay ng mga inosenteng tao ang nanay mo? Ikaw lang ang nag-iisa niyang anak, Isabel. Kaya ikaw ang magmamana ng kanyang maitim na kapangyarihan. Totoo po ba yan, Aling Mirasol?
Kahit sino, walang nakaalam kung ano ang ating kapalaran. Maaari mo nga itong mamana, pero pwede mong gamitin sa kabutihan. Katulad ng ginawa ko ngayon, mas pinili kong manggamot kaysa mangkulam. Bigla akong itinulak ni Kuya Juanito at mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ni Isabel. Akma niya itong hahampasin ng hawak niyang palakol. Pero naabutan ko naman siya. Sinuntok ko siya sa tagiliran. Dahilan para matumba siya sa sahig. Walang kasalanan si Isabel sa nangyayari. Napagbayaran na ni Doña Ramona ang ginawa niya sa asawa at anak mo. Kaya labas na si Isabel doon! Wala akong ibang gusto, kundi mawala silang pareho ng kanyang ina. At huwag mo akong pipigilan, Pedro. Kung ayaw ninyong madamay ng lolo mo! Wala naman pala kayong isang salita eh! Kung gusto mong patayin si Isabel, edi ibig sabihin lang din nun, wala kang pinagkaiba sa kanya. Parehas lang pala kayong masama ni Doña Ramona eh! Oo na! Masama na kung masama! Pero gagawin ko sa kanila ang ginawa niya sa asawa at anak ko! Hindi ba inamin mo na ikaw ang pumatay sa tatay ni Isabel, ha? Kung ganon, patas na nga kayo eh! 2 buhay na ang kinuha mo at 2 buhay lang naman ang nawala sa hindi ba? Tama ng paghihiganti na ito, Juanito. Sumusobra ka na. Hindi alam ni Isabel ang ginawa ng kanyang ina, kung kaya't maaari lang ay hayaan mo siyang mabuhay. Tumayo si Kuya Juanito at humarap sa akin. Galit na galit ang itsura niya. Nag-iingat naman ako at binabantayan siya kung sakaling bigla niya akong hampasin ng kanyang hawak na palakol. Alam mo, Pedro, sobrang na kasi itong paghingialam ninyong dalawa ng lola ninyo eh. Ang mabuti pa, umalis na nga kayo! Mayroon na kaming pirmahan ni Ramona. Kung sakaling mamatay siya, may makukuha akong kayamanan niya. Pero mas gusto kong makuha ang lahat. Kaya kailangan kong mapatay si Isabel! Walang yaka. Hindi lang pala paghiganti ang gusto mo mangyari, kundi makuha pa ang kayamanan nila. Isa ka talaga sa game! At ano namang masama doon, ha? Ang kalahati ng asyenda nila ay pagmamay-ari ng asawa kong pinatay niya! O edi kunin niyo na po lahat. Pero huwag niyo na sasaktan si Isabel. Hindi ko hayaan na masaktan niyo siya. Lalo pa ngayon na ganyan ang kalagayan niya. Ibabalik ko po sa inyo ang kinuha ng nanay ko. Pero pakiusap, hayaan niyo po akong mabuhay. Oh, ayun naman pala eh. Handa naman si Isabel na ibalik ang nawala sa inyo. Kaya hayaan niyo na siya mabuhay. Sige, kung yan ang gusto mo. Ang akala ko, ayos na ang lahat kay Kuya Juanito. Bigla niya akong inatake ng palakol na hawak niya. Napasigaw ako sa sakit nang tumama ang talim ng palakol sa braso ko. Sobrang sakit at maraming dugo ang lumabas doon. Pero buong lakas ko pa rin siyang itinulak. Kuya Juanito! Ano bang ginagawa mo? Kung hindi mo ko papayagan na patayin si Isabel, pues, isasama ko kayong dalawa ng lola mo sa kanya! Ibubuwis mo talaga ang buhay mo sa kanya? Sige! Ibuwis mo! Hayop ka talaga! Apo, ayos ka lang ba? Juanito, tama na yan! Papatayin ko ang iyong apo sa harapan mo kapag hindi mo ko hayaan pang patayin si Isabel! Itigil mo na nga ito! Kahit anong gawin mo, hindi kita hayaan na mapatay mo si Isabel! Lola, dalhin mo si Isabel palabas! Humingi kayo ng mga tao doon sa asyenda! Sa ganitong oras, meron pa mga nag-aani doon! Dalhin ninyo! Oo, tara na Isabel. Hinila ni Lola si Isabel palabas sa kwarto ng mga oras na yun. Hahabulin sana sila ni Kuya Juanito. Pero mabilis ko itong hinila sa kanyang damit. Kahit ako'y tuguan, hindi ako pwedeng tumigil sa pagpigil sa kanya. Hayop ka talagang lalaki ka! Lumalaban ka ba talaga, ha? Unahin kitang patayin kaysa kay Isabel! Akala mo ba, hindi ko nauunawaan kung bakit mo siya gusto tulungan? Gusto mo si Isabel, hindi ba? Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ka magugustuhan ni Isabel dahil ang tingin niya lang sa'yo ay isang basahan! Maniwala ka sa akin, Pedro. Kapag tuluyang gumaling si Isabel, wala ka ng halaga sa kanya! Hindi na baling wala akong halaga!
Hindi ko rin naman pinangarap na magustuhan ako ni Isabel eh. Ang gusto ko lang ay ang makita siyang gumaling. Hindi katulad mo. Totoong nasaktan ka sa pagkawala ng asawa at anak mo. Pero hindi yung dahilan para patayin mo si Isabel. Wala siyang kasalanan sa'yo. Malaki ang kasalanan nila sa akin! Ikaw ha? Hindi ba ang nanay mo ay namatay din sa kulam? Alam mo kung sino may gawa ng kulam na yon. Walang iba kundi si Doña Ramona! Alam ko po yun. Masakit din naman ang nangyaring yun eh. Pero hindi yun sapat na dahilan para pumating din ako. Hindi naman ako katulad nila eh. Hindi ko na nga talaga mababago ang laman ng utak mo. Eto sa'yo! Muli niya akong inatake ng hawak niyang palakol. Gumapang ako sa ilalim ng kama ni Isabel. Ngunit lumusot din doon ang talim ng palakol. Sobra akong natatakot. Dahil hanggat may sandata siya na ginagamit sa akin, alam kong wala akong pag-asa na manalo. Biglang tumigil ang pagkampas niya ng palakol sa kama. Kaya sandali din akong napatigil. Hindi ko akalain na biglain niya ang pagkampas. Kaya muntik nang matamaan ang ulo ko. Lumabas ka dyan, Pedro! Tapusin na natin to! Kung gusto mo ng laban, makipaglaban ka ng patas! Paano ko lalaban ng patas kung gusto kitang patayin? Kung gusto mo talaga akong patayin, makipaglaban ka sa akin ng patas, ayop ka! Lumabas ka na rin sa ilalim ng kama! Hinila niya ang mga paa ko, kaya nakalabas ako sa ilalim ng kama. Pinulot niya ang palakol at hinampas sa akin. Pero nasangga naman ng kamay ko ang kamay niya. Buong lakas ko siyang sinipa, kaya natumba naman ito sa sahig. Bumangon ako at tumakbo palabas sa kwarto ni Isabel. Pero nahuli niya pa rin ako. Sa sobrang sakit ng sugat ko sa braso, parang pakiramdam ko, yun ang nagpapahina sa akin. At saan ka naman pupunta, ha? Hindi ba ako tapos sa'yo? Hindi niyo ako matatakbuhan. Papatay ko ang sino man na gusto kong patayin! Tumigil ka na nga, matanda ka! Alam mo, kanina pa ako nagpipigil na hindi ka patulan eh. Kung tutusin, gusto na talaga kitang balian ng batoy! Kung ganon, edi huwag kang tumakbo! Pedro! Kuya Juanito! Anong gagawin niyo? Magpapatayan ba kayong dalawa? Eh, bakit tayo naglalaban? Ito kasi kaibigan mo. Gustong protektahan si Isabel. Kaya siya na ang papatay ko ngayon. Ayaw niyang patayin ko ang anak ng magkukulam na yon. Yun na sana eh. Mapapatay ko na sana si Isabel. Pero pumagitna pa yung hayop ko to. Kuya Juanito, nasugatan pala si Pedro kaya pakiusap tama na. Huwag mo na siyang lapitan. Maawa ka naman. Marami nang kumalat na dugo sa sahig ng pangayo. Malaki ang sugat na natamo ni Pedro dahil dyan sa palakol mo. Alam kong wala siyang balak na pakinggan din si Chris. Una niyang inatake si Chris nang makalapit na sa kanyang kinaroroonan ang kaibigan ko. Mabuti na lang at nakaatras si Chris kaya hindi ito natamaan. Walang iya ka talaga. Gusto mo bang patayin ako? Ang sino mang papakita sa plano ko ay talagang papatayin ko, Chris! Ngayon, mamili ka. Sino ang gusto mong kampiyan sa amin ni Pedro? Siya ba? O ako? Kuya Juanito, huwag ka naman magalit. Mahalaga kayong pareho ni Pedro sa akin eh. Hindi siya makikinig sa'yo dahil ang gusto lang niya ay yung makapatay ng tao. Masyado din yung sinasayang ang oras ko. Papatayin ko na lang kayong dalawa! Walang humpay si Kuya Juanito sa pagtaga sa akin ng hawak niyang palakol. Umatras lang ako ng umatras hanggang sa nakarating na ako sa hagdan. Muntik na akong mahulog doon dahil hindi ko kagad namalayan. Panay ilag lang ang gawa ko sa kanya, ngunit bigla niya akong tinadyakan sa tiyan. Nahawakan ko ang kanyang isang paa at para makabalance ang katawan ko, kailangan ko siyang hilahin. Hindi ko sinasadyang dahil ako siya ng balakas, kaya tuluyan siyang nahulog sa hagdan. Kuya Juanito! Pedro, mukhang patay na yata si Kuya Juanito. Tignan mo, may lumalabas ng dugo sa ilong at bibig niya. Chris, hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Nakita mo naman yung ginawa ko, hindi ba? Hindi ko talaga sinasadya. Diyos ko, patawarin sana ako ng Panginoon sa ginawa ko. Ano ba, huwag mong sisihin ang sarili mo. Eh, siya din naman na may kasalanan yan eh.
Kung hindi siya nahulog, di baka ikaw. Halika na. Bumangon ka na rin at maupo. Kailangan natin magamot ang sugat mo, ha? Pero paano kasi Kuya Juanito? Pumunta si na Isabel at Aling Mirasol sa pulisya. Maya-maya lang darating na rin ang mga yon. Napatulala ako habang pinagmamasdan ang katawan ni Kuya Juanito. Dilat na dilat ang mga mata niya at parang nakatingin sa akin. Naunawaan ko ang sakit na kanyang naramdaman. Pero hindi na tama ang papatay siya ng taong inosente. Dumating ang mga pulis at nang matat na nilang patay na si Kuya Juanito, gusto sana nila akong hulihin. Ngunit ipinagtanggol ako ni Isabel. Hindi si Pedro ang mamamatay tao. Kaya siya may sugat. Dahil sa palakol na bitbit ni Kuya Juanito kanina. Si Pedro ang tumulong sa amin para makatakas kami sa killer na yan. Oo, tama siya. Hindi mamamatay tao si Pedro. At hindi niyo siya dapat nahulihin. Isa ako sa magpapatunay na hindi siya pinatay ni Pedro. Nahulog lang siya sa hagdan, kaya siya namatay. Hinahabol niya kasi kami at gusto niya kaming patayin. Tinadyakan niya po kasi ako kanina. Kaya lang, hinila ko ang paa niya. Kaya siya ang bumagsak sa hagdan. Hindi ko po talaga sinasadya. Wala akong ginawa na ikakasakit niya o ikakamatay niya. Naniwala naman ng mga pulis kaya tumawag sila ng purinarya para kunin ang katawan ni Kuya Juanito. Ginamot naman ni na Chris at Lola Mirasol ang aking sugat. Ang akala ko natalo ka na ni Juanito. Wala na kaming magawa kundi tumawag ng pulis. Alam ko kasi na hindi ka talaga lalaban sa kanya. No po, hindi ako lumaban. Kundi pinotektahan ko lang yung sarili ko sa kanya. Lola, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko pa talaga sinasadya na hilahin siya pababa ng hagdan eh. Sinipa niya po ang tiyan ko, kaya nahawakan ko yung kanyang paa. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi ka sinungaling, Pedro. Huwag ka mag-alala. Naniniwala rin si Isabel sa'yo. Lilinisin ko lang yung mga dago na kumalat sa sahig, ha? Isabel, ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Mukhang nahihingal ka sa kakatakbo ninyo ni Aling Mirasol eh. Meron pala akong aaminin sa'yo, Chris. Si Aling Mirasol pala ay lola ko. Ano? Oo. At ako yung nagligtas sa kanya dun sa sunog. Basta, ipapaliwanag ko na lang sa'yo ang lahat mamaya, ha? Pag matapos ng gamutin ni Lola ang aking mga sugat. Doon na nga kami nakapag-usap ni Chris at lahat ng mga plano namin ni Lola ay binulgar ko sa kanya. Tila hindi naman ito makapaniwala sa kanyang nalaman. Nang sumapit ang umaga, naging usap-usapan ang pagkamatay ni Kuya Juanito. Marami ang mga taong nagtatanungan sa asyenda kung ano ang nangyayari. Kinausap ko si Isabel na harapin ang mga tao upang makapagbigay siya ng paliwanag. Pero mas nananaig ang hiya niya. Ano naman ang mukhang ihaharap ko sa mga tao? Lalaitid lang ako ng mga yun eh. Tingnan mo nga tong balat ko. Sobrang pangit na nga talaga eh. Terno sa kung ano ang ugali ko. Palibasa kasi ganyan ang laman ng utak mo eh. Ikaw mismo ang nag-iisip. Kumbaga, yan ang mga ginagawa mo sa mga tao. Kaya nga akala mo lahat eh, kagaya din sa'yo. Isabel, hindi katulad mo ang mga tao sa asyenda. Kung sakaling pandirihan ka nila, edi sila na ang bahala dun. Kung gusto nilang umalis, edi bahala rin sila. Ayoko kasi pagtatawanan lang nila ako. Hindi ka naman mag-isang harap sa kanila. Sasamahan naman kita. Sasamahan mo ako? Oo nga, sasamahan kita. O sige na, pumunta na kasi tayo sa hasyenda. Magdala na lang tayo ng payong dahil medyo masakit ang init ng araw eh. Ay, o sige, dapat kanina palang sinabi mo na kaagad na sasamahan mo ako eh. Tara na, pumunta na tayo sa kanila dun sa hasyenda. Pumunta kami doon upang kausapin ni Isabel ang mga tao.
Marami ang nagulat nang makita ang sitwasyon ng itsura at balat ni Isabel. Alam ko ba na pangit na ako? Tama lang yun sa akin. Dahil bagay rin naman sa ugali ko ang mukha ko eh. Gusto ko nga lang sabihin sa inyo na sana mapatawad ninyo ako sa mga nagawa ko. Oo naman. Mapapatawad ka namin basta may makikita namin na nagbago ka na. Hindi yung pakitang tao lang ha. Tunay ang paghingi ko sa inyo ng tawad. Simula sa araw na to, Isabela lang ang itawag niyo sa akin. Hindi na ako lalapit sa inyo para insultuhin kayo. Ngayong araw na to, sisimulan ko na ang pagbabago ko. Ay talaga Isabel, magbabago ka na. Oh, Mang Eusebio, bakit po kayo nandito? Ay, kayo po talaga, nagpanggap pa po kayo nagtatrabaho dito sa hasyenda. Ang alam ko kasi naghahanap kayo ng mga trabahador dito. Kaya naisipan kong pumasok dito. Abay, masaya naman ako dahil magaling makisama ang mga trabahante mo. Sige po, kung gusto po ninyo magtrabaho dito, ay ayos lang po. Pero, hindi na po si Nanay Ramona ang amo nyo, kundi ako. Wala na po ang nanay ko. Wag po kayo mag-alala. Kung paano po kayo patunguhan ng nanay ko, ganyan din po ang gagawin ko sa inyo. Halo ang saya at lungkot ng mga trabahante sa hasyenda dahil sa pagkawala ni Doña Ramona. Si Isabel, humarap sa akin at nakangiti ng malapad. Ito na ata ang magandang pagkakataon upang ipagtapat ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Isabel, masaya ako dahil sa wakas natanggap mo na ang mga kamaliang nagawa mo. Oo naman. Ikaw mismo ang unang tumulong sa akin para magbago ako eh. Pedro, kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat dahil hindi mo ako iniwan. Nagtataka nga ako kung paano mo ako natiis eh. Natitiis kita dahil mahal kita eh. Gusto kita, Isabel. Pero alam ko naman na imposibleng magustuhan mo ako dahil isa lamang naman akong hamak na driver at bodyguard mo eh. Pero ayos lang yun sa akin. Yung gusto ko lang talaga malaman mo ang tunay kong nararamdaman. Ganun ba? Sige na, Pedro. Maiwan na muna kita. Sinundan ko ng tingin si Isabel. Sa totoo lang, isa sa dahilan kung bakit ako pumasok na driver at bodyguard niya dahil gusto ko siyang protektahan. Hindi ko naman inaasahan na mauhulog ang loob ko sa kanya. Tinapik ni Chris ang balikat ko na ikinagulat ko naman. Hoy, baka naman matunaw si Isabel sa kakatitig mo ha. Naipagtapat ko na sa kanya ang tunay kong nararamdaman eh. Oh, ano namang sabi niya sa'yo? Wala. Umiwas. Tsaka nga pala Chris, alis na kami ni Lola ha. Oh, alis? Isa ka pupunta? Paano na si Isabel? Tapos na yung mission ko na protektahan siya eh. Kailangan ko na rin mabuhay na malayo sa kanya upang makalimutan ko na siya. Hindi na ako magpapaalam sa kanya ha. Pakisabi na lang na umalis na kami. Sigurado ka ba? Oo nga. Sige na. Naghihintay na si Lola sa akin sa labas. Mabilis na akong umalis ng hasyenda at naroon na nga si Lola. Uuwi na kami sa kabilang bayan kung saan kami tunay na nakatira. Ngunit nang paalis na kami, narinig ko ang boses ni Isabel. Tinatawag ang pangalan ko, kaya napatigil ako. Hayop ka talaga. Ipagtatapot mo pa sa akin na mahal mo ako tapos aalis ka lang pala. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan kita. Kailangan ko kayo. At ano naman ang magiging ganap ko sa buhay mong yan, iha? Basta ako, kailangan ko umalis. Bahala ka kung magpaiwan ka, Pedro. Kaya lang wala kang makakasama pabalik doon sa kabilang bayan, Lola. Ayos lang ako. Dito ka na lang at na makapag-usap kayo ni Isabel. Babalik ako dito para pumasyal. Kaya huwag mo kong aalalahanin, ha?
Pedro, dito ka na lang ha. Huwag ka na nga alis. Alam mo na ikaw lang makakatulong sa akin. Tapos iiwan mo pa ako. Oo na. Di na ako aalis. Ang akala ko kasi wala akong halaga sa iyo eh. Huwag kang ang OA. Tara na, bumalik na tayo sa mansyon. Nagpaiwan ako sa hasyenda ni Isabel at inalalayan ko siya sa lahat ng bagay. Si Lola Mirasol mas pinili na mag-isang mabuhay dahil yun talaga ang gusto niya. Habang tumatagal na nagsasama kami ni Isabel, minahal niya rin ako. Sa kasalukuyan, naging mag-asawa kami at dalawa kami na namamahala sa hasyenda at sa mansyon. Si Lola Mirasol ay namayapa na rin. Si Chris ay nagkaroon ng pamilya at doon siya nakatira malapit sa hasyenda. Tuluyang naging mabuting tao ang asawa kong si Isabel. Ang mga masamang alaala na nangyari ay tuluyan na naming binaon, salimot at pinalitan ng masasayang pangyayari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.